Grabe nga pala yung mga nangyari ngayong araw na ito. Binigyan nga pala tayo ng napakalaking pagsubok ngayong araw ni Lord. Nang paalis na nga pala kami, na-flat yung isang gulo. Wala nga pala akong kaalam-alam sa paggawa ng mga ganito. Pigsak man, tinakim ko. No kaya, karami din daytoy. Mahirap yung ano ko Na para bang alam yung gagawin niya. Hindi ko alam gagawin ko Sigurado nga pala ako na matatawa kayo pag natapos nyo ang video na ito. Pero ako, naawa talaga ako sa sarili ko dyan. Tignan nyo naman kasi yung tornilyo na yan. Napakadakkel naman talaga. May nakita nga pala akong gamit na pangangat sa sasakyan doon sa likod ng mga upuan. Wala, mano-mano tayo Wala tayong gamit. Mangat ba? May kinakalukot mo. Yan, pinapatas ko nga to. Ayaw guys. Kumuha nga pala ako ng malit na bakal para gamitin dyan. Oo, alam ko maraming natatawa sa inyo. Pero ako, talagang first time ko yan. Hindi ko talaga alam yung mga ginagawa ko. Iba't ibang posisyon na nga yung ginawa ko dyan. Pero talagang hindi ko kaya. Pati pa ako, ginagamit ko na. Sadyak lang pala Binigyan tayong pagsubok. Kailangan nating lagpasan. Dito nga medyo naaangat-angat ko na nga yung sasakyan. Kung di nyo nga naitanong, papunta sana kami bibili ng regalo para kay Daddy Frankie. Kaso nga lang paglabas namin talaga hindi na umaarangkada yung sasakyan. Talagang flat na. Kaya inatras ko na lang para tignan. Dito nga sa mga oras na to talagang masaya na ako kasi may mga naisip akong taktika. Pinipersa ko na nga pala dito gamit ang isang pako. Kaso nga lang talagang napakatigas. Dahil napakaliit nung nakuha kong bakal. Yan sa likod. Sunog na yung likod mo. Alas 2 na nga pala ng mga oras na ito kaya sobrang init, napakatirik ng araw. Pero kailangan kong magawa to kasi bukas meron kaming lalakarin. Sariwak-wak vulcanizing shop. Dahil napagod na nga pala yung pako dito, talagang ginamit ko na yung puwersa ng dalawang kamay ko. Yan na lang pala talaga yung natitirang energy ko kaya kailangan ko si Sanggo ko. Naiaangat-angat ko na nga pala yung gulong nito. Pwede ko na nga palang baklasin yung mga tornilyo. Pagkakuha ko nga dito ng pangbaklas ng mga tornilyo, di pa pala tapos ang problema ko. Nung trinay ko na nga palang alisin yung mga tornilyo, napakalaki pala ng pangbaklas ko. Kaya nga nagpunta ako dun sa bahay ng lolo ko para humiram ng mga tools. Ito na nga at isusut ko na at susubukan kung papasok nga ba. Dito nga sa part na to talagang sinubukan ko at inubos ko na ang natitira kong puwersa. Pero talagang napakaigpit, hindi ko kayang alisin. Sinubukan ko talaga lahat ng posisyon dito. Napakahirap talaga kapag wala kang alam sa mga ginagawa mo. Kaya naman sa sobrang higpit at hindi ko talagang kayang baklasin, nanood muna ako ng tutorial. How to remove. Ayan. Wheels. Who's on the bus? Tanggal ng gulong, halimbawa ma-flatan ka. Huwag nyo muna nga jack, luwagan nyo lang yung nut. Hindi kasi stable pag nakataas na yung gulong. Kapag gagamit kayo ng ganitong tie wrench, dapat may Bababa mo mas mahabang tubo, mas malakas ang puwersa. Hanggat maaari, huwag na huwag nyo tatapakan. Kasi pag tinapakan nyo yan, may tendency dumulas ang paa nyo, nasusugatan pa kayo. Medyo matalas yan. Pinagsisihan ko nga na inangat ko muna bago ko baklasin yung mga tornilyo kasi sabi sa tutorial, paluwagan daw muna yung mga tornilyo bago itaas. Anyamatan, nabannog lagarot ti tao, ulitin damanan. Try ng try until you die. Hindi kasi sinabi nung nagtuturo kanina na hindi mo na itataas to Napakasaya ko nga sa mga oras na yan. Unti-unti ko nang nababaklas isa-isa yung mga tornilyo. Ang masasabi ko lang, huwag kang matakot magkamali at huwag kang matakot sumubok. Kasi kapag nagkamali ka, dun ka matututo. Tulusipon guys. Ako kasi yung tao na talagang ayaw kong pinapakilaman yung mga bagay-bagay. Kasi natatakot ako na magkamali at baka masira ko ito. Pero tignan mo, nagagawa ko na dahil sinubukan ko. Perfect. Kaya ano pang hinihintay mo, baklasin mo na din yung mga gulong ng kapitbahay mo. Joke lang. Nagtawag nga pala ako ng backup dyan, yung bayaw ko, kaso late na dumating. Meron nga palang isang gulong sa ilalim ng sasakyan na ito, kaya naman sinundot-sundot lang. Kasama ko ni Papa lang na ganito. Ayun Ano na Mas flat din yan. Ganun pala yun. Kaya tatanggal ka.
Na siya? Mga may asa. Linelas yan. Mamaya ito. Ano yan? Ano yan? Ah! Parang hinilukay sa baula. Uy, magkano pa ba yan? Siguro napakatagal nang na-stack ng gulong na to kasi sobrang dumi na at talagang may mga gas pa yung mag. Kaya nga bago namin ikabit ay talagang nilinis muna namin ng konti. Totoo na kaya to? Kulang na ng isa. Ha? Hindi mo kasi sa akin. Diba? Walang kan. Ba't ganyan? Nakadive. Okay na yan. First time nga eh. Okay na to, kamo. Ano Okay na to, kamo. Okay na to. Pagkakabit nga ng mga gulong ay dito na ako nagulat sa ginawa ng bayaw ko. Oh, di ba? Kadali. Ayos po. Ang pagsubok ni Lord, nalagpasan natin. Thank you, Lord. Ngayon alam ko na kung paano gamitin yun. Hanip na yan, di ba? Kung di mo talaga susubukan, wala kang matututunan. Kung di ka magkakamali, hindi mo may tatama ang mga pag-ibig mo.